Narinig ni Alia ang mga salitang iyon, subalit parang wala siyang naintindihan. Ang lahat ay tila lumulutang sa hangin. Emna Montejo, naintindihan ko po na ito ay mahirap tanggapin, malumanay na sabi ng doktor, na halos bulong na lang sa pandinig niya. Pero sa mga resulta ng tests nyo, masasabi naming, base sa agham, ay lubhang maliit ang tsansa ninyong magkaanak ng natural. Lumabo ang paningin ni Alia. Isang malamig na kurot ang humaplos sa kanyang dibdib, dahan-dahang lumalaganap hanggang sa maramdaman niya ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Hindi lang ito tungkol sa sarili niyang pangarap na maging ina. Ito ay tungkol sa isang obligasyon, isang sumpa na naging misyon, na ipinataw sa kanya mula pa noong bata pa siya. Ang pagkabigo niya ay hindi lamang kanya, pagkabigo ito ng kanyang lola, ng buong angkan ng Montejo. Nahihirapan siyang huminga. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Pumatak ang isang butil ng luha sa kanyang kamay, senyales ng pagkabigong hindi niya kayang pigilan. Paano niya sasabihin kay Lola Corazon? Ang matanda, na kahit sa kanyang pagtanda ay hindi pa rin bumibitaw sa paniniwala na ang isang Montejo ay kailangang magkaroon ng sariling anak para ipagpatuloy ang kanilang lahi. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa isang numero na halos araw-araw niyang nakikita. Lola Corazon. Humugot siya ng malalim na hininga. Hello, Lola. Ang boses niya ay parang nakulong sa kanyang lalamunan. Alia, apo. Kumusta ang pagpapatingin mo? May magandang balita ba ang lola mo? Kahit sa telepono, ramdam ni Alia ang pag-asa sa boses ng kanyang lola, ang pag-asa na hindi niya kayang durugin. Hindi na ako bumabata, apo. Kailangan ko nang masilayan ang susunod na Montejo bago pa ako mawala. Pumikit si Alia. Ang mga salitang iyon ay parang mga tinik na tumusok sa kanyang puso. Ang bigat ng kanyang misyon ay doble ngayon. Napakagat siya ng labi. Lola, ano po kasi? Kailangan ko pong umuwi para personal na sabihin. Personal? Bakit, may problema ba? Nagbago ang tono ng kanyang lola, mula sa pag-asa ay naging pagkabahala at may bahid ng pagdududa. Alia, sinabi ko sa'yo, gawin mo ang lahat ng paraan. Ang dugo ng Montejo ay hindi dapat mawala. Tandaan mo ang ating kasaysayan, ang ating apelyido. Hindi tayo pwedeng bumitaw. Opo, Lola. Nauunawaan ko po, mahinang sagot ni Alia. Ibinaba niya ang tawag. Kailangan niyang humanap ng paraan. Anumang paraan. Nang gabing iyon, habang halos wala sa sarili niyang nilalakad ang mga kalsada ng Maynila, may nakita siyang ad sa kanyang cellphone. Ito ay isang kakaibang API, may nakasulat na Husband for Hire, Find Your Perfect Partner for a Fee. Sa una, inakala niyang biro lang iyon. Isang joke na inimbento ng mga taong desperado. Pero habang nagpapatuloy siya sa pag-scroll, nakaramdam siya ng bahagyang kuryosidad. Mapanlin lang ang mga larawan, mga lalaking may iba't ibang propesyon at hitsura, lahat ay nag-aalok ng serbisyo. May nag-aalok ng tea kasama sa events, fake boyfriend para sa reunion, at iba pa. Pagkatapos ay nakita niya ang isang kategoryang husbands for special circumstances. Pindot. Doon niya nakita ang isang profile na walang mukha. Isang silhouette na may pangalang E. Finland. May nakasulat na discreet, efficient, goal-oriented. Minimalista ang impormasyon at wala siyang makitang larawan. Ang tanging nakasulat ay available for long-term contracts. At sa ilalim noon ay isang presyo na halos ikinalunod ng kanyang paghinga. Napakamahal. Pero sa kabila ng lahat, may nagtulak sa kanyang pindutin ang C contact. Hindi niya alam kung saan niya nakuha ang lakas ng loob na mag-type ng mensahe. Naghahanap po ako ng asawa. Para magkaanak. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang sagot, available bukas ng 3 yan. Cave Luna. Huwag kang malalate. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Hindi niya alam kung tama ba ang kanyang ginagawa. Desperado na ba talaga siya? Ngunit ang mukha ng kanyang lola, at ang pangako sa kanyang sarili na hindi susuko, ang nagtulak sa kanya. Kinabukasan, eksaktong 3:00 ng hapon, pumasok si Alia sa Cave Luna. Nakita niya agad ang isang lalaki na nakaupo sa isang sulok, nakatalikod sa kanya. Matangkad, malapad ang balikat, at may malalim na aura. Nakasuot ng simpleng puting shirt at jeans, pero may bakas ng kayamanan sa kanyang simpleng dalaw. Finland, mahinang tanong ni Alia nang makalapit siya. Lumingon ang lalaki.
Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Alia. Matangos ang ilong, matalim ang mga mata na parang nakatingin sa kaluluwa mo. Hindi siya gwapo sa ordinaryong paraan, pero may kapangyarihan sa kanyang presensya. Tila hindi siya nababagay sa isang api na nagbebenta ng husband for hire. Elna Montejo, kalmado nitong sabi. Ang kanyang boses ay malalim, malakas, at may kaunting lamig. Maupo ka. Naupo si Alia, pinipilit kalmahin ang sarili. Salamat. Diretsahin mo na ako, sabi nito, hindi man lang umiti. Ano ang gusto mo? At magkano ang budget mo? Naramdaman ni Alia ang init sa kanyang pisngi. Napakagat siya sa kanyang labi. Ang totoo po, kailangan ko po ng asawa. Hindi po yung totoong kasal. Piper marriage lang, para po sa aking lola. At para po magkaanak. Walang emosyon ang mukha ng lalaki. Tinitigan niya lang si Alia, tila sinusuri ang bawat galaw niya. So, isang peking kasal at isang anak. Naiintindihan ko. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang kontrata na nasa screen. Narito ang aming mga kondisyon. Ang presyo ay nakalista. At may mga karagdagang probisyon para sa anak na nabanggit mo. Binasa ni Alia ang mga probisyon. Halos nalula siya. Ang presyo ay mas mataas pa sa inaakala niya. At ang mga kondisyon nakakapangilabot. Nakasaad doon ang tungkol sa mga regular na pagpapatingin sa doktor at mga probisyon para sa custody ng magiging anak. Hindi po ba ito masyadong detalyado? Tanong ni Alia, nagtataka. Negosyo ito, Yuna Montejo, sagot niya kalmado. Ang bawat detalye ay dapat malinaw para walang problema sa hinaharap. Sumasang-ayon ka ba? Nag-aalangan si Alia. May bahagi sa kanya na gustong tumakbo at kalimutan ang lahat. Pero naisip niya ang kanyang lola, ang mga taon ng paghihintay at ang pagmamahal niya sa matanda. Ito na ang huling pag-asa. Opo, sagot ni Alia, halos pabulong. Sumasang-ayon po ako. Ngumiti ang lalaki. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiti na tila may lihim na itinago. Biglang may umalingaw na boses mula sa likuran nila. Alia, apo. Narito ka lang pala. Nagulat si Alia. Paglingon niya, nakita niya si Lola Corazon, naglalakad ng dahan-dahan, may kasamang driver, patungo sa kanilang mesa. Paano siya nalaman ni Lola? Lola. Tinitigan ni Lola Corazon ang lalaki, si Finland, mula ulo hanggang paa. Pagkatapos, ngumiti siya. Hindi ito ang ngiti ng isang matandang masaya. Ito ay ngiti ng isang taong may alam. Ito ba, apo, ang sinasabi mo sa akin? Ang solusyon mo, tanong ni Lola. Ang kanyang mga mata ay nanunuot, hindi lang kay Alia kundi pati na rin sa lalaki. Mukhang seryoso nga kayo. Sige, ipakilala mo kami. Nagkatinginan si Alia at si Art, may bahid ng pagtataka sa mukha ni Art, subalit mabilis itong nawala at napalitan ng formal na tingin. Lola Corazon Montejo po, pakilala ni Alia, sabay turo sa kanyang lola. At siya po si Finland. Tumango si Art, isang malaking karangalan po, Lola Corazon. Ngumiti si Lola Corazon. Isang ngiti na lalong nagpakaba kay Alia. Kagalang-galang nga. Sige, pag-usapan ninyo ang mga detalye. Tandaan, apo, hindi lang ito tungkol sa sarili mong kaligayahan. Ito ay tungkol sa pamilya. At sa legacy. Kumunot ang noo ni Art, tinitigan niya si Lola Corazon ng matalim. Nang umalis si Lola, nanumbalik ang katahimikan. Huminga ng malalim si Alia. Paumanhin po sa lola ko. Medyo masigasig po talaga siya. Naiintindihan ko, sabi ni Art, habang muli siyang tinititigan. Ngumiti siya. Ngayon, mas malawak ang ngiti at mas nakakapanindig balahibo. Ito ang ngiti ng isang mandaragit. Elna Montejo, pinirmahan mo na ang kontrata. Tandaan mo ang sinabi ko kanina. Ano po yon? Tanong ni Alia, nakakunot ang noo. Ang kontratang ito, ulit ni Art, ang boses niya ay bumaba at nagkaroon ng bahid ng isang pangako, o banta, na nagpadaloy ng lamig sa buong katawan ni Alia, ay mas magiging komplikado kaysa sa iniisip mo. Nag-aalala si Alia. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng Art, pakiramdam niya, kakalabas niya lang mula sa isang bangungot, pero ngayon ay papasok siya sa isa pang mas malalim at mas madilim na bangungot. Arturo Art de la Cruz. Isang basong kape ang nakapatong sa mesa ni Arturo Art de la Cruz, halos hindi nagalaw.
Nakatitig siya sa nakabukas na profile ng isang babae sa kanyang laptop, ang pangalang Alia Montejo ang nakasaad. Katabi nito, ang draft ng kontrata na nagbigay sa kanya ng titulo bilang Finland. Ang penthouse office niya ay tahimik, ang liwanag ng umaga ay sumasalamin sa salamin na dingding, nagpapakita ng abalang Maynila sa ibaba. Isang mundong kinokontrol niya, subalit may isang bahagi pa rin na nakakubli sa kanyang mga kamay. Si Romeo de la Cruz. Ang kanyang kapatid sa ama, na patuloy na nagtatago sa ilalim ng legal na negosyo, subalit may itinatagong kadiliman. Matagal nang alam ni Art na may illegal na operasyon si Romy. Money laundering, illegal na pagmimina, at iba pang transaksyon na unti-unti niyang binubuwag. At ang i-husband for hire app na ito. Mukhang isa pa sa mga maliliit na tentacles ni Romy, ginagamit para maglabas ng pera, o marahil, para magre-recruit ng mga individual na walang ideya sa kanilang kinasasangkutan. Si Alia Montejo, na nakita niya kahapon, ay tila isang desperado at inosenteng biktima ng sitwasyon o ng kanyang lola. Ngunit ang pagdating ni Lola Corazon sa Cave Luna ay nagdagdag ng bagong layer sa kanyang pag-aanalisa. Hindi lang basta isang desperate na apo. May ibang motibo ang matanda. At iyon ang kailangan niyang malaman. Ang pagtanggap ni Art sa alok ni Alia ay hindi dahil sa pera, bagamat malaki ang halaga, kundi dahil sa oportunidad. Isang daan upang makalapit palalo sa network ni Romy na maaaring nakatago sa likod ng kakaibang api na iyon. Ang pag-access sa isang pamilya na hindi niya kilala ay maaaring magbukas ng mga pinto. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang numero. Aling Lita. May kailangan ako sayo. Lumipas ang ilang oras, at nagkita sila ni Aling Lita sa isang tahimik na sulok ng isang lumang hotel. Si Aling Lita ay isang dating investigador na ngayon ay nagtatrabaho bilang pribadong ahente para kay Art. Walang sinuman ang makakakilala sa kanya bilang konektado sa malaking De La Cruz Holdings. Arturo, ano ang kailangan mo sa akin? Tanong ni Aling Lita, ang kanyang mga mata ay matalas pa rin sa kabila ng edad. Ipinaliwanag ni Art ang sitwasyon kay Alia, ang api, at ang kakaibang pagmamadali ng matandang Montejo. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa pamilya Montejo. Ang kanilang kasaysayan, ang kanilang yaman, ang kanilang mga kaaway. Lalo na ang Lola Corazon. At ang koneksyon niya sa pangalan ng De La Cruz kung mayroon man. Ang api, tanong ni Aling Lita. May hinala ka ba? Tumango si Art, may nakita akong pattern. Ang mga transaksyon sa api na yon ay dumaan sa parehong offshore accounts na ginagamit ni Romy. Hindi pa sapat ang ebidensya, pero ang Finland account na ginamit ko ay tila bahagi ng mas malaking network. Hindi lang ito basta serbisyo, Aling Lita. May malaking isda na nagtatago sa likod nito. Mabigat ito, Arturo, sabi ni Aling Lita. Sigurado ka ba sa pagpasok mo sa peking kasal na ito? Masigurado ako kaysa kailanman, sagot ni Art, ang kanyang mga mata ay nanunuot. Kailangan kong makalapit kay Romy. At kung ang isang inosenteng babae ang susi, gagamitin ko siya. Kung kinakailangan, protektahan ko siya, pero hindi ko hahayaang mahadlangan ang aking misyon. Kinabukasan, isang maliit, pribadong seremonya ang naganap sa opisina ng isang abogado. Walang bisita, walang selebrasyon. Tanging sila, ang abogado, at dalawang saksi. Si Alia, na nakasuot ng simpleng puting damit, ay mukhang balisa. Si Lola Corazon ay nakaupo sa tabi ni Alia, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng matalim kay Art, tila sinusuri ang bawat galaw nito. Para bang nagaganap ang isang negosasyon ng milyon-milyong piso, hindi isang kasal. Arturo de la Cruz, tinatanggap mo ba si Alia Montejo bilang iyong legal na asawa? Tanong ng abogado. Tinatanggap ko, tugon ni Art, ang kanyang boses ay matatag. Ngunit ang kanyang isip ay abala sa pag-aanalisa ng ngiti ni Lola Corazon na lumabas nang sagutin niya ang tanong. Isang ngiti na tila may tagumpay. Alia Montejo, tinatanggap mo ba si Arturo de la Cruz bilang iyong legal na asawa? Opo, pabulong na sagot ni Alia. Pagkatapos ng maikling seremonya, kinuha ni Lola Corazon ang susi ng isang apartment. Narito ang inyong titirhan. 1 taon na ang upa. Maliit lang pero sapat na para sa isang bagong kasal. Kailangan niyong mamuhay tulad ng isang normal na mag-asawa. Magkasama sa hirap at ginhawa. At walang magtatago ng sikreto sa lola niyo. Naiintindihan ba? Naiintindihan po, Lola, sabay na sagot ni na Alia at Art, halos sabay na nagkatinginan. Nang gabing iyon, lumipat sila sa apartment.
Maliit na ito, ngunit malinis at komportable. May isang bedroom, isang kusina, at isang living room. Naramdaman ni Art ang awkwardness sa pagitan nilang dalawa. Si Alia, na nakaupo sa dulo ng sofa, ay tila hindi mapakali. So, sabi ni Alia, ano ang plano natin? Para sa lola ko, syempre. Gagawin natin ang lahat ng nakasulat sa kontrata, kalmado sagot ni Art, at susundin natin ang bawat payo ng lola mo. Para walang magduda. Paano kung magtanong siya tungkol sa tumigil si Alia, namumula? Sa mga asawa. Tiningnan ni Art ang relo niya. Pumasok ka na sa kwarto mo. May sarili kang kwarto. Iyon ang isa sa mga probisyon sa kontrata, at bahagi rin ng kanyang plano. Ang pagiging mag-asawa ay panlabas lamang. Basta sa harap ng lola mo o ng ibang tao, tayo ay isang masayang mag-asawa. Sa likod ng mga kurtina, may sarili tayong buhay. Tumango si Alia. O okay. Tumayo siya at pumasok sa kwarto. Napabuntong hininga si Art, may kailangan pa siyang gawin. Kinuha niya ang kanyang laptop. Ang mga file ni Romy, ang mga transaksyon. Kailangan niyang hanapin ang direktang koneksyon ng API na ito sa kanyang kapatid. Sa panlabas, siya si Finland, ang peking asawa. Sa loob, siya si Arturo de la Cruz, ang na determinadong ibagsak ang kanyang sariling dugo. Gabi na at tahimik ang apartment. Narinig niya ang paggalaw ni Alia sa kabilang kwarto. Isang kakaibang sitwasyon. Ang kanyang buong buhay ay nakatuon sa pagtuklas ng katotohanan, sa pagpapatupad ng hustisya. At ngayon, siya ay nagtatago sa likod ng isang kasinungalingan, ginagamit ang isang babae para sa kanyang sariling agenda. May bahagi sa kanya na nakaramdam ng bahagyang guilt, subalit mabilis niya itong pinigilan. Mas mahalaga ang mas malaking larawan. Niray, sambit niya sa sarili. Kailangan niyang maging alerto sa lahat ng bagay. Lalo na kay Lola Corazon. Ang matanda ay tila mas matalim kaysa sa kanyang iniisip. Maya-maya, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Binuksan niya. Isang larawan ang sumalubong sa kanya. Si Romy, nakangiti, kausap ang isang babae sa isang fancy restaurant. Ang babae ay pamilyar. Sobrang pamilyar. Si Bianca Sandoval. Ang kanyang dating fiancé. At sa ibaba ng larawan, may nakasulat na text message. Matalik na kaibigan ng kapatid mo o kalaban. Kumulot ang noo ni Art, hindi niya alam kung sino ang nagpadala ng mensahe. Pero ang koneksyon ni Romy kay Bianca ay isang bagong impormasyon. Isang impormasyon na nagpapalala ng kanyang pagdududa. Alam niyang konektado si Bianca sa kanyang pamilya, ngunit hindi niya akalain na kaibigan ito ni Romy. May iba pa bang itinago si Romy? O si Bianca? Ang laban na ito ay lalong nagiging komplikado. Alia Montejo. Ang bahay o apartment na dating kuta ng kanyang kalungkutan ay biglang naging entablado ng isang kakaibang dula. Dula ng isang peking pag-ibig na pinapanood ng kanyang lola. Umaga pa lang, at ang katahimikan sa pagitan ni Alia at Art ay nakakabingi habang nag-aalmusal sila. Naghihintay sila sa tunog ng busina ng sasakyan ni Lola Corazon na siguradong darating anumang oras para sa kanyang inspeksyon. Gusto mo pa ng kape? Tanong ni Art, kalmado, halos walang emosyon. Ang kanyang boses ay tila isang estranghero pa rin sa tenga ni Alia sa kabila ng kanilang kasal. Umiling si Alia. Salamat, busog na ako. Pilit siyang umiti kahit na ang pait ng sitwasyon ay lumulunok sa kanya. Dumating ang busina at sabay silang napabuntong hininga. Nagkatinginan sila at sa unang pagkakataon may bahagyang pagkakaisa sa kanilang mga mata, pareho silang nasa ilalim ng isang siningil na pagpapanggap. Alia, apo. Arturo, sigaw ni Lola Corazon mula sa pinto, hindi na kumatok. Nagdala siya ng isang malaking basket ng prutas, tila isang bagong kasal na asawa. Kumusta ang unang gabi ng aking mga bagong kasal? Mayroon ba kayong magandang balita para sa lola nyo? Napakagat ng labi si Alia. Pilit siyang umiti habang pinipiga ang braso ni Art para sa senyales na dapat itong kumilos. Niyakap ni Art si Lola Corazon. Maganda po ang gabi, Lola. Maraming salamat po sa pagbisita. Nilaro niya ang buhok ni Alia na nakita niyang nakakakiliti at nagpatawa sa lola. Tumingin si Lola Corazon kay Alia. Alia, apo, bakit ang tamlay mo pa rin? Hindi ka ba masaya sa asawa mo? Naku, Arturo, baka kulang pa ang lambing mo sa apo ko.
Lola naman, pilit na tawa ni Alia. Masaya po ako. Medyo pagod lang po. Ngumiti si Lola. Mabuti naman. Dapat lang. Oh, at bukas, gusto kong mag-date kayong dalawa. Sa palengke. Ang isang mag-asawa, dapat magkasama sa pagpili ng sangkap sa pagkain. Doon mo makikita ang pagmamahalan sa simpleng paraan. Nagulat si Alia. Sa palengke. Kasama si Art. Ang lalaking tila hindi nababagay sa ganitong uri ng pamumuhay. Ngunit tumango si Art, kalmado. Masusunod po, Lola. Sa loob ng mga sumunod na araw, naging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay ang mga patakaran ni Lola Corazon. Pinipilit niya silang kumain ng sabay, mamili ng sabay, at minsan ay nagbibigay pa ng tips kung paano dapat maging sweet sa isa't isa. Sa bawat peking lambing at pilit na ngiti, nararamdaman ni Alia ang kaba at ang pagkalito. Ngunit may mga pagkakataon na nakikita niya ang ibang bahagi ni Art isang gabi, habang abala si Alia sa pagtatrabaho sa kanyang laptop. Nakita niya si Art na tahimik na nag-aalok ng mainit na kape. Para hindi ka antukin, sabi niya walang ngiti. Isang beses, habang nasa palengke sila at halos madapa si Alia, mabilis siyang inalalayan ni Art ang hawak niya ay matatag, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Alia ang kakaibang init sa kanyang kamay. Isang hapon, nagkaroon ng family gathering ang kanilang mga kamag-anak. Nakaupo si Alia sa isang tabi, habang si Art ay abala sa pakikipag-usap sa isang kamag-anak na may kinalaman sa negosyo. Narinig niya ang boses ni Lola Corazon sa kabilang kwarto, sa telepono. Hindi sinasadya, narinig niya ang ilang salita. Ang mga De La Cruz na yan kailangan nilang magbayad. Ang lahat ng nangyari sa atin. Ang pagpapakasal ni Alia sa kanya bahagi lang ng plano. Malapit na, malapit na. Kumunot ang noo ni Alia. De La Cruz? Plano. Naramdaman niya ang kaba sa kanyang dibdib. Bakit binabanggit ng lola niya ang pamilya De La Cruz? At anong plano? Kung bakit niya pinapakasal si Art? Hindi lang ito tungkol sa apo at sa pamilya. Mas malalim pa ito. Ilang araw pagkatapos nito, inimbitahan sila ni Art sa isang charity gala. Kinakailangan daw itong dumalo bilang bahagi ng kanyang trabaho bilang Arturo de la Cruz, hindi bilang Finland. Nag-aalangan si Alia, ngunit napilitan siya dahil sa kontrata. Nagsuot siya ng isang eleganteng gown na pinili ni Art para sa kanya, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pagiging isang tunay na asawa. Nang dumating sila sa lugar, agad na pinag-usapan ang kanilang pagdating. Si Art, sa kanyang formal na suit, ay mukhang isang tunay na malakas at may otoridad. Nakakapanibago para kay Alia na makita siyang ganoon, hindi ang simpleng Art na nakakasama niya sa bahay. Habang naglalakad sila sa loob, nilapitan sila ng isang matangkad na babae na may matatalim na tingin at nakangiting mapanlinlang. Ang kanyang itim na gown ay nagpatingkad sa kanyang kutis, at ang kanyang presensya ay malakas. Arturo! Ikaw pala, sigaw niya, at agad na yumakap kay Art. Si Art ay tila nagulat, ngunit mabilis na nakabawi. Bianca! Hindi ko inaasahan na nandito ka. Boses ni Art, malalim at bahagyang malamig. Bumitaw si Bianca kay Art, at saka tiningnan si Alia mula ulo hanggang paa, na tila sinusuri ang isang mumurahing paninda. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sino naman itong kasama mo, Arturo? Hindi ko alam na may bago ka ng kalaro. Napahiya si Alia. Akala niya wala siyang pakialam sa mga salitang ito, ngunit ang kirot sa kanyang dibdib ay nagpatunay na mali siya. Siya si Alia Montejo. Ang aking asawa, sagot ni Art, matatag ang boses, habang inakbayan si Alia. Nanlaki ang mga mata ni Bianca, at pagkatapos ay tumawa siya. Isang matalim, nakakainsultong tawa. Asawa. Arturo, ano ba itong pinagsasasabi mo? Hindi ba't ako ang iyong fiancé? Dinikdik niya ang salitang fiancé. Hindi mo ba naalala? Ang engagement party natin, ang mga plano natin. O baka naman nakalimutan mo na ang lahat dahil sa panandaliang ni. Tama na, Bianca, mariing sabi ni Art, tapos na ang lahat sa pagitan natin. At hindi panandalian ang relasyon ko sa asawa ko. Ngumisi si Bianca. Talaga? Oh, well. Akala ko kasi may iba ka pang pinaplanong laro, Arturo. Baka naman, ginagamit mo lang din ang asawa mo? Tulad ng dati. Nilingon ni Bianca si Alia. Girl, kung ako sa'yo, mag-ingat ka.
Kilala ko si Arturo. Magaling siyang magtago ng sekreto. Hindi mo siya kilala kahit akala mo. At sana, alam mo ang kinasasangkutan mo. Pagkatapos sabihin yon, umiti siya ng mapanlinlang at umalis, iniwan si Alia na tulala. Alia, okay ka lang? Tanong ni Art, ang kamay niya ay matatag sa braso niya. Sino siya? Mahinang tanong ni Alia. Ang kanyang puso ay kumikirot. Hindi lang dahil sa pananakit ni Bianca, kundi dahil sa salitang isekreto at ginagamit. Si Bianca Sandoval. Dating kasintahan. Wala nang koneksyon, sagot ni Art at pilit siyang umiti. Pero hindi kumbinsido si Alia. Ramdam niya ang lamig sa boses ni Art. At ang mga sinabi ni Bianca ay parang mga buto na itinanim sa kanyang isip. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga na sila sa apartment, hindi makatulog si Alia. Ang mga salita ni Bianca, ang mga salita ni Lola Corazon, at ang misteryosong Art ay nagsasama-sama sa kanyang isip. Mayroong isang bagay na hindi niya maintindihan. Bakit ganoon ang reaksyon ni Lola Corazon kay Bianca? Ang nakita niyang pagkasuklam sa mata ni Lola nang umalis si Bianca ay hindi karaniwan. Tila ba may matagal ng galit na nakatago? Naisip ni Alia ang mga sinabi ni Lola sa telepono, ang mga De La Cruz na yan kailangan nilang magbayad. Ang dating fiancé ni Art ay si Bianca Sandoval, at si Art ay si Arturo De La Cruz. Kung gayon, si Lola Corazon at ang pamilya De La Cruz may nakaraan sila. Isang nakaraan na mas madilim at mas personal kaysa sa isang simpleng paghahanap ng apo. Isang malamig na hinala ang gumapang sa puso ni Alia. Hindi lang siya naghahanap ng asawa para sa lola niya. Ginagamit ba siya ng lola niya para sa isang bagay na hindi niya alam? Alia Montejo. Ang ulan sa labas ay humahampas sa bintana, tila isang malungkot na awitin na sumasabay sa takbo ng isip ni Alia. Tahimik silang nakaupo ni Art sa sofa, magkatabi ngunit may pagitan. Nag-uusat sila tungkol sa mga bagay na tila personal, bagay na hindi nila dapat ginagawa sa isang pekeng kasal. Madalas akong umuwi sa probinsya, panimula ni Alia, tinigilan ang pagtingin sa baso ng kape sa kanyang kamay. Sa Batangas. Doon ako lumaki kasama si Lola. Simple lang ang buhay doon. Walang masyadong ingay, walang masyadong gulo. Bahagyang lumingon si Art sa kanya. Hindi siya sumasagot agad, tila pinoproseso ang kanyang sinabi. Ikaw, tanong ni Alia, nagtataka kung mayroon siyang ganoong klaseng nakaraan. Napabuntong hininga si Art, hindi ako sanay sa probinsya. Lumaki ako sa syudad, sa mundong puno ng negosyo. Bata pa lang, tinuruan na akong maging matalino, maging malakas. Hindi ako pwedeng maging mahina. Kailangan kong protektahan ang mga taong mahalaga sa akin. May bahid ng lungkot sa kanyang boses na hindi pangkaraniwan. Nag-init ang puso ni Alia. May lungkot din pala sa mga mata ni Art, hindi lang siya basta isang kontratadong asawa o isang misteryosong estranghero. May kwento rin siya, may sariling bigat na dinadala. Naglakas loob si Alia na ilagay ang kamay niya sa kamay ni Art na nakapatong sa sofa. Naramdaman niya ang init ng balat nito, ang pagtibok ng ugat. Tumingin si Art sa kanya, ang kanyang mga mata ay mas malambot kaysa sa dati. Ikaw, Alia, bulong niya, ang kanyang boses ay tila isang bagong himig na narinig ni Alia. Ano ang pinakamimiti mo? Ang tanong na iyon ay sumundo sa kanyang puso. Ang sagot ay nakalutang sa hangin, ngunit pinili niyang ipagtapat. Ang magkaroon ng sariling pamilya. Hindi lang dahil kay Lola, kundi para sa sarili ko. Isang pamilya na tunay na may pagmamahalan na buo. Isang lugar kung saan ako pwede maging ako lang. Nakatingin lang si Art sa kanya, tila binabasa ang bawat salita, bawat emosyon na nakatago sa kanyang mga mata. Dahan-dahan, inangat ni Art ang kanyang kamay at hinawakan ang pisngi ni Alia. Ang kanyang haplos ay malumanay, ngunit may kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan. Lumapit si Art, at sa ilalim ng ilaw ng gabi at tunog ng ulan, naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na hindi nakasulat sa kontrata. Isang halik na puno ng pagdududa, pag-asa, at isang nagbabagong damdamin. Ito ang unang tunay na halik. Hindi ito pilit, hindi ito para sa ikapapanatag ni Lola Corazon. Ito ay para sa kanilang dalawa, para sa kanilang mga naguguluhan, ngunit naglalapitang puso. Ang mga sumunod na araw ay puno ng kakaibang sigla sa apartment. Ang kanilang mga hapunan ay hindi na tahimik. May mga biro, mga kwentuhan, at mga sulyapan na nagpapatunay na may mas malalim na namumuo sa pagitan nila. Isang hapon, habang pauwi si Alia galing sa isang grocery store,
nakita niya ang isang itim na kotse na nakaparada sa labas ng kanilang building. May isang lalaki na nakasandal sa kotse, nakamaskara at nakatingin sa kanilang apartment. Biglang bumaba ang bintana ng sasakyan at nakita niya ang ngisi ni Romy de la Cruz. Enga Montejo, bulong ni Romy na tila binabasa ang kanyang takot. Nag-iingat ka ba? Ang Maynila ay puno ng mga panganib. Lalo na kung kasama mo ang maling tao. Naramdaman ni Alia ang paglamig ng kanyang dugo. Hindi lang ito basta banta. Ito ay isang babala. Biglang may humablot sa braso ni Alia. Si Art, dumating siya galing sa parking lot. Ang mukha niya ay seryoso at ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay Romy. May problema ba, Romy? Kalmado ngunit may pahiwatig ng babala sa boses ni Art. Ah, Arturo. Narito ka pala. Wala. Nagbibigay lang ng paalala sa asawa mo. Na mag-ingat. Ngumisi si Romy at pagkatapos ay umalis, ang itim na kotse ay mabilis na humarurot. Hinawakan ni Art ang kamay ni Alia. Ang hawak niya ay mahigpit, tila pinipiga ang lahat ng takot na naramdaman niya. Okay ka lang ba? Tanong niya, at sa pagkakataong ito, may tunay na pag-aalala sa kanyang boses. Tumango si Alia. Opo. Pero anong ibig sabihin noon? Umiling si Art, wala. Huwag mo siyang intindihin. Gusto lang niya akong buluhin. Sa akin ka maniwala. Ngunit ang kanyang pagkakasabi ay hindi nagpakalma kay Alia. Kinabukasan, habang naglilinis si Alia ng apartment, nakita niya ang isang wallet sa ilalim ng sofa. May nakasulat na E. de la Cruz sa likod. Nakalimutan siguro ni Art kagabi. Kinuha niya ito at balak niyang ibalik kay Art mamaya. Subalit, may kung anong nagtulak sa kanya na buksan ito. Hindi niya ugali ang manghimasok sa gamit ng iba, lalo na ng asawa, kahit na peke lang sila. Ngunit ang pagiging misteryoso ni Art, ang mga babala ni Bianca, at ang kakaibang pag-ugali ni Lola Corazon ay nagtulak sa kanya na magduda. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ang wallet. Nakita niya ang isang driver's license, isang ng kumpanya, at ilang platinum credit cards. Ang pangalan sa driver's license, Arturo de la Cruz. Ang A. C. de la Cruz Holdings. Ang business card, Arturo de la Cruz C. de la Cruz Holdings. Bumagsak ang wallet sa sahig. Bumilis ang tibok ng puso ni Alia, halos gusto nang lumabas sa kanyang dibdib. C. de la Cruz Holdings. Hindi lang siya, Finland, na isang husband for hire. Isa siyang malaking pangalan sa mundo ng negosyo. Ang anak ng isa sa pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas. At kasama ng mga may nakita siyang isang nakatuping larawan. Isang bata pang Art, nakangiti, yakap ang isang matandang lalaki na may pamilyar na mukha. Ang mukha ng dating CEO ng De La Cruz Holdings na madalas lumalabas sa mga balita. Ang kanyang ama. Naramdaman ni Alia ang paglukso ng kanyang sikmura. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng maliliit na hinala, ay bumagsak sa kanya na parang isang malaking bato. Si Art ay hindi lang nagtago ng kanyang pagkatao. Nagsinungaling siya. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng apartment. Si Art kakauwi lang niya. Alia, may nakita ka ba? Sinimulan niyang tanungin habang hinahanap ang kanyang wallet. Tumingin si Alia sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at matinding sakit. Pinulot niya ang wallet, ang kanyang kamay ay nanginginig. Inihagis niya ito sa paanan ni Art. Arturo de la Cruz, bulong ni Alia, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pagkadismaya. Sino ka talaga? Bakit ka nagsinungaling? Bakit mo ako niloko? Nanlaki ang mga mata ni Art, ang kanyang ekspresyon ay naging blanko. Alia, pwedeng ipaliwanag ko. Ipaliwanag, sumigaw si Alia, hindi na niya kayang pigilin ang kanyang emosyon. Ano pa ang ipapaliwanag mo? Na isa ka lang na naglalaro. Na gumamit ka ng isang api para magpanggap bilang isang mahirap na Finland at niloko ako. Niloko mo ako, Art. Akala ko may tunay na sa pagitan natin. Naramdaman ni Alia ang mainit na daloy ng luha sa kanyang pisngi. Ang lahat ng pag-asa na namuo sa kanyang puso ay gumuho sa isang iglap. Ang peking kasal na ito ay hindi lang basta peking kasal. Ito ay isang masalimuot na kasinungalingan at siya ang naging biktima. Tumalikod si Alia. Hindi niya kayang tingnan ang mukha ni Art, ang mukha ng lalaking kanyang pinaniwalaan, ang lalaking kanyang minamahal. Alia, hintayin mo.
Sigaw ni Art, lumapit sa kanya at sinubukang hawakan siya. Ngunit nagmamadaling lumabas si Alia ng apartment, hindi siya lumingon. Ang kanyang puso ay nadudurog, pakiramdam niya ay nilamon na siya ng lahat ng kasinungalingan. Wala siyang ibang gustong puntahan, kundi ang tanging taong akala niya ay mapagkakatiwalaan pa niya. Tumakbo siya sa kalsada, hindi alintana ang patuloy na pag-ulan. Ang kanyang mga paa ay kusang nagtungo sa direksyon ng bahay ni Lola Corazon. Pagdating niya doon, agad siyang kumatok sa pinto. Nang buksan ito ni Lola Corazon, niyakap agad ni Alia ang matanda, umiiyak ng walang tigil. Lola, alam niyo po ba ang totoo tungkol kay Art? Bulong ni Alia sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Alam niyo po ba na siya si Arturo de la Cruz? Hinaplos ni Lola Corazon ang likod ni Alia. At nang marahan siyang kumalas, tinitigan niya si Alia. Sa halip na sagutin ang tanong, umiti lang si Lola Corazon. Hindi ito ngiti ng pag-aalala o ng pakikiramay. Ito ay isang ngiti na puno ng misteryo, isang ngiti na tila may alam, isang ngiti na nagpaparamdam kay Alia na mas malalim pa ang lihim na ito kaysa sa kanyang inaakala. Alia Montejo. Ang yakap ni Lola Corazon ay hindi nakapagbigay ginhawa. Sa halip, ang ngiti ng matanda at ang tahimik nitong sagot ay nagpadagdag ng kaba sa puso ni Alia. Si Lola, ang taong pinagkatiwalaan niya sa lahat, ay tila may itinatago. Lola, bakit po? Alam niyo po ba, ulit ni Alia, humiwalay sa yakap. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa mukha ng kanyang lola. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Na si Art ay isang de la Cruz? Umupo si Lola Corazon sa sofa, at pinaupo si Alia sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay ni Alia, at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Alia ang panginginig ng kanyang lola. Alia, apo, simula ni Lola, ang kanyang boses ay malalim at puno ng lungkot na matagal nang itinago. May mga bagay na hindi madaling sabihin. May mga sugat na hindi kailanman naghilom sa paglipas ng panahon. Tumingin si Lola Corazon sa malayo, tila bumabalik sa nakaraan. Ang pamilya Montejo dati ay isa sa pinakamayaman sa probinsya. Mayaman sa lupa, sa negosyo. Hanggang sa dumating ang mga de la Cruz. Hindi sila tulad ng iniisip mo, apo. Matagal na silang may mata sa aming lupain, sa aming negosyo. Ang ama ni Arturo, ang ama ni Romeo. Sila ang sumira sa amin. Sila ang nagpabagsak sa pamilya Montejo. Nanlaki ang mga mata ni Alia. Hindi niya ito inaasahan. Ang kanyang lola ay nagkwekwento ng isang kwento ng pagkasira, ng pagbagsak. Ang iyong ama, Alia, patuloy ni Lola, ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas na may bahid ng galit. Sinubukan niyang ipaglaban ang lahat. Ngunit mas malakas sila. Mas mayaman. At isang araw isang trahedya ang naganap. Ang iyong ama namatay sa isang aksidente na sinasabing aksidente lang. Pero para sa akin, hindi. Alam kong may kinalaman ang mga de la Cruz. Kinuha nila ang lahat sa amin. Lahat. Tumulo ang luha sa mata ni Lola Corazon. Mula noon, isang pangako ang binuo ko. Ang mga de la Cruz ay kailangang magbayad. Kailangan kong maibalik ang dangal ng Montejo. At ang tanging paraan ay ang pag-angkin sa kanilang sariling dugo. Ang pagpapakasal mo sa isang de la Cruz, sa isang Arturo, ito ang aking plano, apo. Ang magkaroon ka ng anak sa isang de la Cruz, para ang ating dugo ang maghari sa kanilang pamilya. Para bumalik ang lahat sa atin. Nanginginig ang buong katawan ni Alia. Hindi lang ito pagkasira ng puso. Ito ay pagkasira ng kanyang paniniwala sa kanyang lola. Ginamit siya. Ginawa siyang isang kagamitan para sa paghihiganti. Lola, paano niyo po nagawa sa akin ito? Mahinang tanong ni Alia, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Ginawa niyo po akong bahagi ng inyong paghihiganti. Hindi po ako kagamitan, Lola. Tao po ako. Para ito sa pamilya, apo. Para ito sa ating dangal, sigaw ni Lola, ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit na hindi pa nakikita ni Alia noon. Hindi mo naiintindihan ang bigat ng ating apelyido. Hindi mo naiintindihan ang sakit na dinulot nila. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang bumukas ang pinto. Si Art, ang kanyang mga mata ay mugto, at ang kanyang mukha ay punong-puno ng pag-aalala. Alia, sabi niya, dahan-dahan siyang lumapit. Alia, please. Hayaan mo akong magpaliwanag. Tiningnan ni Alia si Art, ang galit ay bumalik sa kanya. Siya ang isa pang manloloko. Ano pa ang ipapaliwanag mo, Arturo de la Cruz? Ang kasinungalingan mo.
Na isa kang si na nagtatago. O na nakipagsabuatan ka sa lola ko sa kanyang plano. Lumuhod si Art sa harap ni Alia. Hindi siya tumitingin kay Lola Corazon, ang kanyang mga mata ay nakatuon lang kay Alia. Alia, hindi ko alam ang buong kwento ng lola mo. Hindi ko alam na may ganito pala kalalim na nakaraan sa pagitan ng mga pamilya natin. Ang tanging alam ko lang, ang aking misyon ay imbestigahan ang aking kapatid, si Romy. Akala ko, ang api na yon ay isa sa mga illegal na operasyon niya. At ikaw ang naging daan para makalapit ako. Pumikit si Art, pero Alia, ang pagmamahal ko sa iyo, ang mga nararamdaman ko totoo ang lahat ng iyon. Hindi bahagi ng plano. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Niligawan ko ang lola mo para sa isang pekeng kasal. Pero ang puso ko hindi ko ginusto na mahulog sa iyo. Narinig ni Alia ang mga salita ni Art at sa isang bahagi ng kanyang puso, naniwala siya. Ang mga sandali nilang magkasama, ang mga lambing, ang mga sulyap totoo ba ang lahat ng iyon? O isa lang siyang magaling na aktor? Paano ako maniniwala sa iyo? Tanong ni Alia, ang kanyang boses ay halos pabulong. Ginagamit ako ng lola ko at ginagamit mo ako. Sino ang mapagkakatiwalaan ko? Maniniwala ka sa akin dahil narito ako, Alia, sagot ni Art, ang kanyang tinig ay puno ng sincerity. Hindi ako umalis. Handa akong harapin ang galit mo, ang pagkadismaya mo. Handa akong gawin ang lahat para makuha muli ang tiwala mo. At para patunayan na totoo ang pagmamahal ko. Pero si Lola Corazon ay tumayo. Kasinungalingan. Ang isang De La Cruz ay hindi kailanman magiging tapat. Gagamitin ka lang niya, apo. Tulad ng ginawa nila sa iyong ama. Lumingon si Art kay Lola Corazon, ang kanyang mukha ay seryoso. Lola Corazon, iginagalang ko kayo. Pero hindi ako tulad ni Romy. At handa akong patunayan yan. Handa akong harapin ang lahat ng kasalanan ng aking pamilya para sa kapakanan ni Alia. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Alia. Isang text message mula sa isang unknown number. Alam namin ang nangyari. Mag-ingat ka, Ina Montejo. Hindi lang ang lola mo ang may alam sa mga sekreto ng De La Cruz. At ang asawa mo. Baka may mas malaki pa siyang itinago. Tiningnan ni Alia ang text message. At pagkatapos ay tiningnan si Art, may iba pa bang sikreto? May mas malalim pa ba? Naramdaman niya ang pagkabalisa sa kanyang dibdib. Sa isang banda, gusto niyang maniwala kay Art, sa kabilang banda, ang mga salita ni Lola at ang banta sa text message ay nagpapaduda sa kanya. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Hindi lang ang tungkol kay Art, kundi ang tungkol sa kanyang pamilya at sa mga De La Cruz. Kailangan niyang malaman ang lahat. Alia, kailangan nating magtulungan, sabi ni Art, muling hinawakan ang kamay ni Alia. Para ibunyag si Romy. Ito lang ang paraan para malaman mo ang buong katotohanan. At para matapos na ang lahat ng pagdurusa na ito. Para sa atin. Para sa lola mo. Para sa lahat. Tinignan ni Alia ang matalim na tingin ni Art sa kabila ng lahat ng sakit, may nakita siyang determinasyon sa mga mata nito. Determinasyon na harapin ang lahat kasama siya. Isang bahagi ng kanyang puso ang nagpatunay na kailangan niya ng sagot. Kailangan niya ng katotohanan. At marahil, ang tanging paraan ay ang makipagsapalaran muli sa lalaking minsan nang nagpasakit sa kanya. Arturo Art de la Cruz. Ang pagtanggi ni Alia na maniwala sa akin ay parang matalim na punyal na tumusok sa puso ko. Masakit pero naintindihan ko. Paano nga naman siya maniniwala sa isang taong nagsinungaling sa kanya mula simula? Ang tanging paraan ay patunayan ang sarili ko. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Alia, alam kong mahirap. Pero kailangan tayong magtulungan, sabi ko, habang nakatitig sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng galit at pagdududa. Sa huli, umupo si Alia. Hindi siya sumagot agad. Pinunasan niya ang kanyang luha. Ano ang plano mo? Mahinang tanong niya. Paano mo ibubunyag si Romy? At paano mo mapapatunayan na hindi ka kagaya niya? Ipinaliwanag ko ang mga operasyon ni Romy na aking inimbestigahan. Ang kanyang mga shell companies, ang kanyang mga kliyente, at ang kanyang koneksyon sa online app na ginamit ko. Sinabi ko sa kanya na ginamit ko ang e-Finland's persona upang makalapit sa kanyang network. Hindi ko alam na siya ang lola ni Alia. Hindi ko rin alam ang matinding galit sa pagitan ng mga Montejo at De La Cruz. Kailangan natin ng ebidensya, Alia, paliwanag ko.
Ang lahat ng nakalap ko ay hindi pa sapat para pabagsakin siya. Kailangan natin ng isang bagay na direkta na magpapakita sa kanyang mga iligal na transaksyon at kung ano pa ang kanyang itinatago. Narinig namin ang tunog ng busina sa labas. Si Lola Corazon, na tahimik lang na nakikinig sa aming pag-uusap, ay tumayo. Hindi ako titigil hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang pamilya Montejo. Gagawin ko ang lahat para rito. Ang kanyang mga mata ay nanunuot, puno pa rin ng paghihiganti. Kinabukasan, sinimulan namin ni Alia ang paggalugad ng mga lugar na pinaghihinalaan kong tinataguan ni Romy ng kanyang mga illegal na records. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang aking pagkabahala para kay Alia. Si Romy ay hindi mag-aatubiling saktan ang sinumang hahadlang sa kanya. Isang gabi, habang nagmamaneho kami pauwi galing sa isang lumang warehouse na aming inimbestigahan, naramdaman ko ang kakaibang paggalaw ng sasakyan. Hindi ito normal. Art, bakit parang hindi tayo makapagpreno? Tanong ni Alia, na napansin din ang problema. Pilit kong pinindot ang preno, ngunit wala. Nagpanik si Alia. Ang preno! Wala tayong preno. Naramdaman ko ang biglang pagliko ng manibela. May bumangga sa amin sa gilid. Isang itim na RCU ang humarang sa aming daraanan. Si Romy. Kapit, Alia, sigaw ko at pilit kong kinokontrol ang sasakyan. Nagmamaneho ako ng mabilis, umiiwas sa bawat saksak ng isi ni Romy. Ang kalsada ay paakyat at sa bandang dulo ay isang bangin. Kung hindi ako kikilos, pareho kaming mamamatay. Pinihit ko ng mabilis ang manibela at bumangga kami sa isang lumang pader. Malakas ang bangga at naramdaman ko ang sakit sa aking ulo. Ang huling nakita ko ay ang pagbagsak ni Alia at ang pagmamadaling pagtakas ng isi ni Romy. Nagising ako sa ospital. Si Alia ay nasa tabi ko, nakabantay. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay mugto. Art! Gising ka na, sabi niya at agad akong niyakap. Ang yakap niya ay mahigpit, puno ng pag-aalala. Sa sandaling iyon, alam kong pinagkakatiwalaan niya pa rin ako. Okay ka lang ba? Tanong ko, hinawakan ang kanyang kamay. Okay lang ako, sagot niya. Salamat sa iyo, Art, kung hindi ka naging mabilis, baka hindi niya tinapos ang pangungusap. Naramdaman ko ang galit sa aking dibdib. Si Romy. Hindi siya titigil hanggat hindi niya ako napapatay. At ngayon, idinadamay na niya si Alia. Hindi ko ito hahayaan. Pagkalabas ng ospital, ipinagpatuloy namin ang aming paghahanap ng ebidensya. Mas naging maingat kami, mas naging mapagbantay. Sa bawat paghahanap, mas nagiging malapit kami sa isa't isa. Nagtutulungan kami, nagpapalitan ng ideya, at unti-unting nakakalimutan ang nakaraan. Isang hapon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Bianca. Arturo, kailangan nating magkita, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. May sasabihin ako sa'yo. Tungkol kay Romy. Nagkita kami ni Bianca sa isang liblib na coffee shop. Siya ay mukhang payat at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ano ang nangyari, Bianca? Tanong ko. Si Romy baliw na siya, Arturo, sabi ni Bianca, halos pabulong. Pinipilit niya akong gawin ang mga bagay na labag sa kalooban ko. May mga records siya na hawak laban sa akin. Hindi lang ako ang ginagamit niya. May iba pa. At may kinalaman din sa pamilya Montejo. Nagulat ako. Ano ang alam mo tungkol sa pamilya Montejo? Ang dating kasosyo ng ama mo, si Ginoong Montejo na sinasabing namatay sa aksidente. Hindi aksidente yon, Arturo. May kinalaman si Romy. Pinilit niya akong tulungan siyang itago ang katotohanan. Mayroon siyang isang lumang recording, isang confession na galing sa kanya. Nakatago sa isang lumang opisina sa ilalim ng lumang building ng De La Cruz. Walang sinuman ang nakakaalam maliban sa akin at kay Romy. Naramdaman ko ang kuryente sa aking katawan. Isang confession. Tungkol sa kamatayan ng ama ni Alia. Ang hinala ni Lola Corazon ay totoo pala. Salamat, Bianca, sabi ko. Maaaring mailigtas mo ang marami. Gusto ko lang na matapos na ito, Arturo, sabi niya at umalis. Agad kong tinawagan si Alia. Alia, may nakita akong mahalagang impormasyon. Kailangan nating puntahan ang lumang building ng De La Cruz. Kinagabihan, nagkita kami ni Alia sa labas ng lumang building. Marahil ay ito na ang huling pagkakataon na kami ay magtatago. Kailangan namin ng ebidensya para matapos na ang lahat. Ano ang hinahanap natin, Art? Tanong ni Alia,
ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at takot. Isang ebidensya na magpapabagsak kay Romy, sagot ko. At marahil ang katotohanan tungkol sa iyong ama. Nang makapasok kami sa lumang opisina, matagal kaming naghanap. Sa wakas, sa ilalim ng isang lumang mesa, nakita ko ang isang lihim na compartment. Doon, may isang luma at dusty na VC drive. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinukuha ito. Ito na siguro ang sinasabi ni Bianca. Kailangan kong suriin ito. Nakuha ko na, Alia, sabi ko, at ipinakita sa kanya ang VC. Nagtataka si Alia. Ano yan, Art? Ano ang laman niyan? Hindi ko pa alam. Pero sigurado akong ito ang susi, sagot ko. Nagmadali kami pa uwi. Pagdating sa apartment, agad kong isinaksak ang VC sa laptop. May isang audio file. Pindot. Play. Ang boses ni Romy ang unang narinig. Hahaha. Akala nila aksidente lang. Pero ako ang pumatay kay Montejo. Akala ko mawawala na ang lahat ng problema pag namatay siya. Para sa negosyo. Wala nang hahadlang sa akin. Nag-init ang buong katawan ko. Si Romy. Ang aking kapatid sa ama. Siya ang pumatay sa ama ni Alia. Tiningnan ko si Alia. Ang kanyang mukha ay putlang-putla at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Naglakad siya palayo, dahan-dahang lumulutang ang lahat ng kanyang pag-asa. Naramdaman ko ang sakit sa aking dibdib. Ito ang katotohanan. At ito ang magpapahiwalay sa amin. Ito ang aking lihim na matagal kong itinago, ang lihim na naging dahilan ng aking paghahanap ng hustisya. Hindi ko naisip na ganito kasakit ang katotohanan. Ang mukha ni Alia ay puno ng pagkabigla at matinding sakit. Naramdaman ko ang bigat ng lahat. Ang aking misyon ay masalimuot at ang pagmamahal ko kay Alia ay naging biktima ng lahat ng ito. Napatingin si Alia sa akin, ang kanyang mga mata ay nanunuot. Hindi lang galit ang nakita ko doon, kundi pagkabigla. At pagtataksil. Alia Montejo. Ang boses ni Romy ay umalinggaw pa rin sa buong apartment, tila isang sumpa na hindi mawala sa pandinig ni Alia. Ako ang pumatay kay Montejo. Akala ko mawawala na ang lahat ng problema. Bumagsak ang laptop sa sahig, at kasabay nito ang pagbagsak ng kanyang mga tuhod. Niyakap niya ang kanyang sarili, pinipilit itaboy ang panginginig ng kanyang katawan. Ang kanyang ama. Ang ama niya, na akala niya ay namatay sa isang trahedya, ay pinaslang. At ang pumatay ay si Romy de la Cruz. Ang kapatid ng lalaking minahal niya. Ang kapatid ng lalaking nakatayo sa harap niya ngayon. Naramdaman niya ang malamig na kurot ng takot at galit. Nag-angat siya ng tingin kay Art, ang mukha nito ay putlang-putla, at ang mga mata ay puno ng matinding sakit, na tila hinihintay ang kanyang magiging reaksyon. Alam mo ba, mahinang tanong ni Alia, ang kanyang boses ay nanginginig. Alam mo ba ito, Art? Hindi agad sumagot si Art, nanginginig din ang kanyang kamay habang kinuha ang kanyang cellphone. Binuksan niya ito, at ipinakita sa kanya ang isang lumang mensahe, isang draft na hindi niya naipadala. Ang mensahe ay nakasulat sa isang taong hindi pinangalanan, marahil isang legal counsel o isang kaibigan, natuklasan ko ang ginawa ni Romy kay Montejo. Hindi ko ito kayang ilabas sa publiko ngayon. Kailangan kong protektahan ang pamilya ko, lalo na ang aking ina. Pero hindi ko rin kayang itago ang katotohanan. Ano ang dapat kong gawin? Bumagsak ang cellphone sa kamay ni Alia. Ito ang patunay. Alam ni Art, alam niya ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama at pinili niyang itago. Bakit, Art? Sumigaw si Alia, ang kanyang boses ay basag na. Bakit mo ito itinago sa akin? Bakit mo hinayaan na magpanggap ako, na mag-isip ako na normal lang ang lahat, habang ang taong pumatay sa aking ama ay kapatid mo? At alam mo? Alia, please, makinig ka, sabi ni Art, lumuhod sa harap niya. Nang malaman ko ang katotohanan, halos mabaliw ako. Hindi ko kayang paniwalaan. Si Romy siya ang kapatid ko. Pero alam kong mali ang ginawa niya. Gusto ko siyang panagutin. Pero gusto kong protektahan ka. Gusto kong protektahan ang pamilya ko, ang pangalan ng De La Cruz. Kung lumabas agad ang lahat, magiging mas masahol ang sitwasyon. Ayoko kang madamay. Natakot ako na baka mawala ka sa akin. Natakot? Mawala ako sa iyo, tumawa si Alia, isang tawang puno ng pait. Art, hindi mo lang ako idinamay, pinagdusa mo ako.
Nalaman ko ang katotohanan sa pinakamasakit na paraan. Ginawa mo akong biktima ng inyong mga lihim, ng inyong mga kasalanan. Ginagamit ako ng lola ko at ginamit mo rin ako. Naramdaman niya ang galit, ang pagkadismaya, ang pagkabaliw na halo-halo sa kanyang damdamin. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagsisihan niya na pinagdudahan, ay siya ring nagtago ng pinakamadilim na katotohanan. Biglang may malakas na katok sa pinto. Isang boses ang narinig sa labas. Buksan niyo ang pinto. Pulis ito. Nagkatinginan sina Alia at Art. Sumuko ka, Romy de la Cruz. Alam namin ang lahat ng iyong iligal na operasyon at ang iyong pagkakasangkot sa pagkamatay ni Ginoong Montejo, sigaw ng isang opisyal. Ngunit bago pa man makagalaw si Art, binuksan ang pinto. Si Romy de la Cruz na nakangisi ay nakatayo sa labas kasama ang ilang armadong tao. Ang kanyang mga mata ay nanunuot. Ganoon pala, Arturo. Traidor ka pala. Nakiapid ka pa sa babaeng anak ng pinatay ko. Akala mo matatalino kayo, tawa ni Romy na puno ng kasamaan. Hinding-hindi kayo mananalo sa akin. Hindi niyo ako kayang pabagsakin. Mananagot ka, Romy, sigaw ni Art handang sumugod. Wala kang mapupuntahan, Romy. Ang boses ni Bianca Sandoval. Lumabas siya mula sa likod ng mga pulis kasama ang kanyang abogado. Ako ang magpapatunay sa lahat ng ginawa mo. Ako ang saksi. Nakita ko ang lahat. Narinig ko ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Romy. Bianca! Traidora! Nagsimula ang kaguluhan. Sumugod ang mga pulis at nagsimula ang pag-aresto. Habang nagkakagulo, tiningnan ni Romy si Alia, ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Kaya mo ito, Ina Montejo. Ang magkaroon ng anak sa isang pamilyang pumatay sa iyong ama. Ngumisi si Romy, isang ngising puno ng kasamaan. Hindi na kinaya ni Alia. Ang lahat ng emosyon ay bumuhos. Ang takot, ang galit, ang sakit, ang pagkadismaya. Nang matapos ang gulo, si Romy ay nakaposas na at dinala na ng mga pulis. Ang lahat ng ebidensya, kabilang ang recording, ay nasa kamay na ng mga otoridad. Tahimik ang apartment. Si Alia at Art ay magkaharap, ang kanilang mga puso ay basag na. Kinuha ni Alia ang singsing na ibinigay ni Art, ang singsing na sumisimbolo sa kanilang peking kasal, at inilagay sa palad ni Art. Tapos na tayo, Art, sabi ni Alia, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko na kaya. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng sakit. Hindi ko na kaya. Nanginginig ang kamay ni Art habang hawak ang singsing. Alia, please. Huwag mong gawin ito. Mahal kita. Handa akong gawin ang lahat para maghilom ka. Handa akong bayaran ang lahat ng aking kasalanan. Paano ka maniniwala sa isang pag-ibig na nagsimula sa isang malaking kasinungalingan? Tanong ni Alia, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ko na kayang magtiwala. Hindi ko na kayang magmahal ng ganito kasakit. Lumabas si Alia ng apartment, iniwan si Art na nakaluhod, hawak ang singsing. Ang ulan sa labas ay bumubuhos ng malakas, tila umiiyak para sa kanya. Ang bawat patak ay tila isang luha na nagdadala ng sakit. Habang naglalakad si Alia sa ulan, naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam sa kanyang tiyan. Isang bahagyang hilo. Isang kakaibang init sa kanyang sinapupunan. Isang bagong pag-asa ang biglang sumilay, ngunit natatakpan ng matinding sakit. Ito na ba? Ito na ba ang katapusan ng lahat? Ang katapusan ng kanyang pag-asa sa pag-ibig, sa pamilya? Ang lahat ay nawala. Ang kanyang puso ay wasak. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagkawasak, mayroon pa bang isang liwanag na pwedeng sumilay? Ang isang buhay na maaaring nabubuo sa kanyang sinapupunan. Alia Montejo. 3 buwan matapos ang gabi ng pagbagsak ng katotohanan, ang mundo ni Alia ay tila nabali. Ang sakit sa kanyang puso ay sariwa pa, tila isang sugat na ayaw maghilom. Si Art ang kanyang lola. Ang kanyang ama. Ang lahat ay tila konektado sa isang masakit na web ng kasinungalingan at paghihiganti. Ngunit may isang bagong pag-asa ang sumilay sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa. Nanginginig ang mga kamay ni Alia habang hawak ang pregnancy test kit. Hindi pa rin siya makapaniwala. 2 malinaw na linya. Positibo. Lumuhod siya sa sahig ng banyo, umiiyak ng walang tigil. Hindi lang ito luha ng kalungkutan, kundi luha rin ng pagkamangha at takot.
Anak ni Art ang anak ng lalaking pinakamamahal niya, ngunit siya ring nagtago ng isang masakit na katotohanan. Paano niya haharapin ito? Paano niya palalakihin ang isang bata sa gitna ng lahat ng gulo? Ngunit sa sandaling naramdaman niya ang maliit na buhay na nabubuo sa kanyang sinapupunan, nagkaroon siya ng isang matinding determinasyon. Hindi niya hahayaang maging biktima ang anak niya ng nakaraan. Aalagaan niya ito, palalakihin niya ito ng may pagmamahal, at ilalayo niya ito sa lahat ng kasinungalingan at galit. Kinausap niya si Lola Corazon. Sa pagkakataong ito, hindi na si Lola ang matinding babaeng uhaw sa paghihiganti. Nakita niya ang pagbabago sa kanyang lola matapos ang pagkakadiskubre sa mga krimen ni Romy. Nag-iba ang tingin ni Lola, mula sa paghihiganti ay naging paghihinayang. Lola, aalis po ako, sabi ni Alia, ang kanyang boses ay matatag. Kailangan kong lumayo. Para sa akin. At para sa batang ito. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Nanlaki ang mga mata ni Lola Corazon. Nagulat, subalit may bahid ng pag-asa sa kanyang tingin. Apo, ikaw buntis ka? Tumango si Alia. Opo, Lola. Anak po ito ni Art. Lumapit si Lola Corazon at niyakap si Alia, isang yakap na puno ng paghihinayang at pagmamahal. Patawarin mo ako, Apo. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Ang lahat ng plano ko puro kasamaan lang ang dulot. Sana ay maging masaya ka, Apo. Kahit malayo ka. Nagpaalam si Alia sa Maynila. Isang bagong simula sa isang lugar na tahimik, payapa, malayo sa ingay at gulo ng kanyang nakaraan. Lumipat siya sa isang probinsya sa Visayas, sa isang maliit na bahay, at doon nagsimula ng panibagong buhay. 5 buwan ang lumipas, at ipinanganak ni Alia ang isang malusog na sanggol na lalaki. Si Franco. Ang kanyang mukha ay halos kopya ni Art, ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti. Bawat tingin niya kay Franco ay nagpapaalala kay Art, ngunit ngayon, ang sakit ay napalitan ng pagmamahal. Si Franco ang kanyang pag-asa, ang kanyang lakas, ang dahilan kung bakit niya kailangan maging matatag. 1 taon. 2 taon. 3 taon. Si Alia ay naging isang matatag na single mom. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na bakery sa bayan, at sa gabi ay nagtuturo ng online classes. Naging inspirasyon siya sa kanyang komunidad. Si Franco ay lumaki bilang isang masayahin, matalino, at napakabait na bata. Laging may ngiti sa labi, at may pagka-curious sa lahat ng bagay. Hindi niya inakala na ganoon kasakit ang lumayo. Ngunit sa bawat pagngiti ni Franco, sa bawat yakap nito, naramdaman niya na tama ang kanyang desisyon. Sa kabilang banda ng mundo, sa Maynila, si Arturo de la Cruz ay naging mas matagumpay pa. Ang De La Cruz Holdings ay lumago ng husto sa ilalim ng kanyang pamumuno. Si Romy ay nakakulong, at ang kanilang pamilya ay unti-unting nakakabangon mula sa eskandalo. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, ang puso ni Art ay nananatiling walang laman. Araw-araw, hinahanap niya si Alia. Sinubukan niyang hanapin sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Nagbayad siya ng mga pribadong investigador, tinanong ang bawat posibleng koneksyon. Ngunit tila naglaho si Alia ng parang bula. Sa kanyang malawak na opisina, madalas siyang nakatulala. Ang larawan ni Alia ay nasa kanyang wallet, isang larawan na kinuha niya ng lihim. Bawat tingin niya rito ay nagpapaalala sa kanyang kasalanan, sa kanyang pagkakamali. Sir, may meeting po kayo sa 3:00, paalala ng kanyang sekretarya. Okay, sagot ni Art, ang kanyang boses ay tila isang anino. Ang pagtatrabaho ang naging takbuhan niya. Ang pagpapalaki ng kumpanya ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, kahit panandalian lang. Ngunit sa bawat gabi, sa bawat tahimik na sandali, ang pangalan ni Alia ang nasa kanyang isip. Aling Lita, wala pa rin bang balita? Tanong ni Art sa kanyang pribadong investigador. Sorry, Arturo. Tila naglaho siya ng walang bakas. Para siyang pinoprotektahan ng isang malakas na kamay. Ngunit hindi ako sumusuko. Hindi sumusuko si Art, patuloy siya sa paghahanap, patuloy sa pag-asa. Alam niyang may anak sila. Alam niyang may posibilidad na nagkaroon ng bunga ang kanilang speaking kasal. At ang paghahanap sa anak niya at kay Alia ang naging misyon niya. Isang araw, habang nasa bahay si Alia, inabutan siya ni Franco ng isang larawan. Si Franco, na 3 taong gulang na, ay may hawak na krayola. Isang drawing. 2 stick figures na kumakatawan sa kanya at kay Alia. At sa itaas, isang malaking puso.
Mama, bakit po wala si Papa sa picture natin? Tanong ni Franco, ang kanyang mga mata ay walang muwang. Sabi po ng mga kaibigan ko may papa daw po sila. Tumingin si Alia sa drawing at sa mukha ng kanyang anak. Ang mga mata ni Franco ay halos kopya ni Art, naramdaman niya ang kurot sa kanyang dibdib. Kailangan ba niyang ipaliwanag? Kailangan ba niyang ibalik ang sakit ng nakaraan? Sa eksaktong sandaling iyon, sa Maynila, nakatanggap si Art ng isang email mula kay Aling Lita. May nakalakip na larawan. Isang larawan ng isang babaeng nakangiti, kasama ang isang batang lalaki na napakalapit sa kanyang puso. Ang babae ay si Alia. At ang batang lalaki ay tila isang mas bata, mas inosenteng bersyon niya. Ang kanyang anak. Nanlaki ang mga mata ni Art, narito na. Sa wakas. Ang pag-asa na matagal na niyang pinanghahawakan. Ang pag-asa na muling makasama ang kanyang pamilya. Arturo Art de la Cruz. Ang larawan ni Alia at ng kanyang anak ay nakapako sa isip ni Art, hindi niya inalis ang tingin sa screen ng laptop. 3 taon. 3 taon ng paghahanap at ngayon narito sila. Ang kanyang pamilya. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang nag-book ng flight. Pagdating sa probinsya, naramdaman ni Art ang kakaibang katahimikan ng lugar. Malayo sa ingay ng Maynila. Isang mundong kinasanayan ni Alia. Nahanap niya ang address ng bakery na sinasabi ni Aling Lita. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang papalapit sa lugar. Nakita niya si Alia sa loob ng bakery, naghahanda ng mga tinapay. Mas matanda na siya, mas payat, pero mas matatag ang kanyang aura. Ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang kwento ng pagiging ina, ng pagiging mag-isa. Nakita rin niya ang isang batang lalaki na naglalaro sa isang sulok, may hawak na laruan. Franco. Ang kanyang anak. Ang anak na hindi niya nasilayan sa loob ng 3 taon. Ang bata ay halos kopya niya, ang kanyang mga mata ay sadyang katulad ng sa kanya. Kumatok si Art sa pinto. Agad na lumingon si Alia. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Art, ang mga kamay niya ay nanginginig, at ang paningin niya ay tila nagbabalik sa nakaraan. Art, mahinang sabi ni Alia, tila hindi makapaniwala. Lumapit si Art, dahan-dahan, tila natatakot na baka mawala ulit si Alia. Alia. Nahanap din kita. Ngunit bago pa man makasagot si Alia, tumakbo si Franco papalapit sa pinto, curious kung sino ang dumating. Mama, sino po siya? Giyuko ni Art ang kanyang sarili at tiningnan si Franco. Ang kanyang anak. Naramdaman niya ang matinding bugso ng emosyon. Ang sakit, ang paungulila, ang pagmamahal. Isang maliit na bersyon niya nakatayo sa kanyang harapan. Hi, Franco, sabi ni Art, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ako ang kaibigan ng mama mo. Tiningnan ni Franco si Alia, at pagkatapos ay tumingin kay Art. Ang bata ay inosente, walang alam sa bigat ng nakaraan. Sa susunod na araw, bumalik si Art sa bakery. Hiniling niya na makipag-usap kay Alia ng pribado. Umupo sila sa isang tahimik na sulok. Ang mga mata ni Alia ay puno pa rin ng pagdududa at sakit. Alia, alam kong galit ka pa rin sa akin. At karapatan mong maging galit, panimula ni Art, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Hinihingi ko ang iyong kapatawaran sa lahat ng kasinungalingan, sa lahat ng sakit na naidulot ko. Hindi ko intensyon na saktan ka. Ang tanging intensyon ko ay pabagsakin si Romy. At natakot akong mawala ka kung sasabihin ko sa iyo ang lahat. Napakagat ng labi si Alia. Alam mo ba kung gaano kasakit ang naramdaman ko, Art? Ang malaman na ang taong pumatay sa aking ama ay kapatid mo. At alam mo? Sa loob ng 3 taon, pinilit kong kalimutan ka. Pinilit kong maging matatag para kay Franco. At ngayon, narito ka. Para ano? Para muli akong saktan? Hindi, Alia. Hindi para saktan ka, sagot ni Art, ang kanyang tinig ay nagmamakaawa. Para maging bahagi ng buhay niyo ni Franco. Para tubusin ang lahat ng aking kasalanan. Para patunayan sa iyo na totoo ang pagmamahal ko. At hindi ako titigil hanggat hindi mo ako pinapatawad. Sa loob ng ilang araw, palaging bumibisita si Art sa bakery. Sa simula, si Alia ay malamig sa kanya. Ngunit sa bawat pagbisita, nakikita ni Alia ang pagbabago kay Art, ang kanyang tiyaga, ang kanyang pagmamahal kay Franco, at ang kanyang matinding pagsisisi.
Isang hapon, habang si Art ay nagbabasa ng kwento kay Franco sa bakery, nakita ni Alia ang ngiti sa mukha ng kanyang anak. Isang ngiti na matagal nang hindi niya nakikita. Narinig niya ang tawa ni Franco, at naramdaman niya ang init sa kanyang puso. "Papa," sigaw ni Franco, at niyakap si Art. Ang simpleng tawag na iyon ay nagpababa sa depensa ni Alia. Ang bata ay may karapatan na magkaroon ng ama. Kinabukasan, kinausap ni Alia si Art. "May mga katanungan pa ako, Art, marami pa. At gusto kong sagutin mo ang lahat ng iyon nang walang bahid ng kasinungalingan. Mula sa simula." Tumango si Art. "Lahat, Alia. Lahat ng gusto mong malaman. Sasagutin ko." Sa mga sumunod na araw, nag-uusap sila. Ipinaliwanag ni Art ang kanyang plano, ang kanyang mga takot, at kung paano niya nakita ang koneksyon ni Romy sa pagkamatay ng ama ni Alia. Sinabi niya ang lahat. Ang kanyang mga pagkakamali, ang kanyang mga pagsisisi. "Natatakot ako, Alia," sabi ni Art isang gabi habang nag-uusap sila. "Natatakot akong mawala ka ulit. Pero mas natatakot akong hindi ka mapatawad. Alam kong may mga bagay na hindi madaling kalimutan. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataon. Para sa atin. Para kay Franco." Tiningnan ni Alia si Art. Ang lalaking ito ay nagbago. Nakita niya ang paghihirap sa kanyang mga mata, ang matinding pagnanais na tubusin ang kanyang sarili. Nakita niya ang pagmamahal nito sa kanilang anak. Mayroon pa ring sakit sa kanyang puso. Ngunit sa paglipas ng panahon, at sa bawat pagpapakita ng pagmamahal ni Art kay Franco, ang sakit na iyon ay unti-unting napapalitan ng pagpapatawad. Nang gabing iyon, habang pauwi na si Art, hinawakan ni Alia ang kamay niya. "Art," sabi ni Alia, ang kanyang boses ay malumanay. "Alam kong nasaktan mo ako ng sobra. Pero nakikita ko ang pagsisisi mo. At nakikita ko kung paano mo kamahal si Franco." Huminga siya ng malalim. "Pero sana, Art, patunayan mo sa akin na karapat-dapat kang bigyan ng pangalawang pagkakataon. Patunayan mo na totoo ang pagmamahal mo. Hindi lang sa salita, kundi sa lahat ng ginagawa mo." Ngumiti si Art, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Hawak niya ang kamay ni Alia ng mahigpit. "Alia, alam kong nasaktan kita. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan na mahal kita, at handa akong gawin ang lahat para sa iyo at kay Franco." Sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay gumaan. Hindi pa sila handa na maging isang pamilya. Marami pa silang kailangang ayusin. Ngunit ang pag-asa ay muling sumilay. Ang pag-asa para sa isang bagong simula. Omniscient. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso, hindi isang pangyayari. Para kina Alia at Art, ito ay nagsimula sa maliliit na hakbang, sa bawat pag-uusap na puno ng katotohanan, sa bawat sandali ng tiwala na unti-unting nabubuo. Araw-araw, lumalabas si Art sa bakery ni Alia. Hindi na siya nagtatago. Hindi na siya nagpapanggap. Siya si Arturo de la Cruz, ang CEO na naging Finland, at ngayon, ang ama ni Franco. Tahimik lang siyang umuupo sa isang sulok, nag-obserba kay Alia. Minsan, tinutulungan niya ito sa mga maliliit na bagay, sa paglilinis ng counter, sa pag-aayos ng mga tinapay. Hindi na niya ito pinipilit. Hinihintay niya ang mga senyales ni Alia, ang mga sulyap na nagpapakita na unti-unti nang bumubukas ang kanyang puso. Si Franco ang naging tulay. Ang bata, na masayahin at puno ng pagmamahal, ay walang alam sa bigat ng nakaraan. Para sa kanya, si Art ay ang si Papa, na biglang dumating at nagdala ng saya. Madalas niyang kinakaladkad si Art para maglaro, magbasa ng libro, o magkwento. At sa bawat sandaling iyon, nakikita ni Alia ang tunay na Art, ang Art na masigasig na magmahal, ang Art na handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Isang gabi, habang si Franco ay mahimbing na natutulog, nag-usap sina Alia at Art sa balkonahe. Ang simoy ng hangin ay presko, at ang mga bituin ay nagkikislapan sa kalangitan. "Masakit pa rin, Art," sabi ni Alia, ang kanyang boses ay malumanay. Ang malaman ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng sakit. Hinawakan ni Art ang kamay ni Alia. "Alam ko, Alia. At hindi ko kailanman gugustuhin na balikan ang sakit na yon. Pero pinapangako ko sa iyo, mula ngayon walang itatago. Walang kasinungalingan. Puro katotohanan na lang. Dahil alam kong ang ating pag-ibig ay hindi magiging matatag kung walang tiwala." Tumingin si Alia kay Art, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. "Naniniwala ako sa iyo, Art, sana. Dahil nakikita ko ang pagbabago mo.
At mahal ko si Franco. At mahal pa rin kita. Isang luha ang pumatak sa pisngi ni Art, niyakap niya si Alia ng mahigpit, isang yakap na puno ng pagsisisi at pagmamahal. Ito ang simula ng kanilang paghilom. Nang sumunod na linggo, bumisita si Lola Corazon sa probinsya. Hindi na siya ang matandang babaeng puno ng galit at paghihiganti. Ang kanyang mga mata ay malumanay at ang kanyang mga galaw ay puno ng paghihinayang. Niyakap ni Lola Corazon si Alia ng mahigpit. Alia, apo. Patawarin mo ako sa lahat. Ang aking galit ang nagpabulag sa akin. Naging makasarili ako at ginawa kitang bahagi ng aking sariling paghihiganti. Hindi ko naisip ang iyong kapakanan. Ang tanging gusto ko lang ay ang iyong kaligayahan. At ang makita kang magkaroon ng sarili mong pamilya, hindi dahil sa utang, kundi dahil sa pag-ibig. Lumapit si Lola Corazon kay Arturo, patawarin mo rin ako. Hindi ko kayo nakita bilang mga tao, kundi bilang mga kasangkapan para sa aking paghihiganti. Ngunit ngayon, nakikita ko ang pag-ibig ninyo. At nakikita ko ang kabutihan sa iyong puso. Sana, tanggapin mo ang aking taos-pusong paghingi ng tawad. Hinawakan ni Art ang kamay ni Lola Corazon. Pinapatawad ko po kayo, Lola. Ang importante ay naghilom na po ang lahat. At sana, maging masaya na po kayo. Sa loob ng ilang buwan, unti-unting naghilom ang mga sugat. Ang pamilya Montejo at De la Cruz ay nagsimulang magkaroon ng maliliit na pagtatagpo, hindi para sa negosyo, kundi para sa kapayapaan. Si Bianca, na nagpatunay laban kay Romy, ay bumisita rin, humingi ng tawad kina Alia at Art, at nagsimula ng bagong buhay. Isang araw, matapos ang ilang buwan ng muling pagtatayo ng kanilang tiwala at pag-ibig, nagpunta si Art at Alia sa isang lokal na kapilya. Simple lang ang seremonya. Walang engrandeng selebrasyon. Tanging sila, si Franco, si Lola Corazon, at ilang piling kaibigan na naging bahagi ng kanilang paglalakbay. Sa harap ng altar, hawak ni Art ang kamay ni Alia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ito ang totoong kasal. Hindi ito nakasulat sa kontrata. Ito ay nakasulat sa kanilang mga puso. Alia Montejo, tinatanggap mo ba si Arturo de la Cruz bilang iyong legal na asawa, sa hirap at ginhawa, sa sakit at ligaya, habang buhay? Tanong ng pari. Tumingin si Alia kay Art, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Opo, padre. Tinatanggap ko po. Arturo de la Cruz, tinatanggap mo ba si Alia Montejo bilang iyong legal na asawa, sa hirap at ginhawa, sa sakit at ligaya, habang buhay? Opo, padre. Tinatanggap ko po, sagot ni Art, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Pagkatapos ng seremonya, naglakad sila sa labas ng kapilya, hawak ang kamay ni Franco. Isang maliit na pamilya, nagkakaisa sa pag-ibig at pagpapatawad. Lumipas ang ilang taon. Ang bahay ni Alia at Art sa probinsya ay naging puno ng tawanan at pagmamahal. Si Franco ay lumaki na isang matalinong bata, na mahal ang kanyang mga magulang. At pagkatapos, dumating ang isa pang himala. Isang maliit na kapatid, isang babae na pinangalanan nilang Celeste, na nagdagdag ng kulay sa kanilang buhay. Ang pamilya de la Cruz at Montejo ay naghilom. Ang nakaraan ay hindi nalimutan, ngunit ang mga sugat ay naghilom. Ang mga alaala ay nagsilbing paalala ng mga aral na natutunan, ang halaga ng tiwala, ng pagpapatawad, at ng tunay na pagmamahal. Isang hapon, habang si Art at Alia ay nakaupo sa kanilang balkonahe, pinapanood sina Franco at Celeste na naglalaro sa hardin, hinawakan ni Art ang kamay ni Alia. Sino ang mag-akala, Alia, sabi ni Art, mumiti. Na ang isang peking kasal ay magiging ganito katotoo. Na ang isang kasinungalingan ay magbubunga ng ganitong klaseng pag-ibig. Ngumiti si Alia, at sumandal sa balikat ni Art, hindi ito ang simula ng aming kwento, Art, ito ang patuloy na paglago ng pag-ibig na nagbigay buhay sa aming pamilya. Ang pag-ibig na bumuo sa atin, at nagturo sa atin na ang tiwala at pagpapatawad ang pinakamatibay na pundasyon ng anumang relasyon. Ang araw ay unti-unting lumulubog, at ang mga kulay ng pag-asa at kapayapaan ay bumabalot sa kanilang tahanan. Ang kanilang kwento ay isang patunay na kahit sa gitna ng pinakamadilim na lihim, ng pinakamasakit na pagtataksil, ang pag-ibig ay may kakayahang maghilom, magpatawad, at magtayo ng isang buo at matatag na pamilya. Ang kanilang pag-ibig ay lumampas sa mga kontrata, sa mga kasinungalingan, at sa mga nakaraang sugat. Ito ay isang pag-ibig na walang hanggan.
Henry, ang kwentong ito ay gumamit ng Taglish, Tagalog-English, sa mga pangkaraniwang salita para mas maging natural at madaling maintindihan sa konteksto ng audio drama para sa Filipino audience. At dito nga nagtatapos ang makulay na paglalakbay nina Alia at Art, kasama ang kanilang mga anak na sina Franco at Celeste, na isang buhay na patunay na ang pag-ibig ay tunay na makapangyarihan. Sa lahat ng mga nakiisa, nagpuyat, at nagdamdam sa bawat kabanata ng kanilang kwento, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Bilang inyong manunulat, ang paglikha ng kwento ni Alia at Art ay isang emosyonal na paglalakbay din para sa akin. Sa bawat pagsulat ng kanilang mga pagsubok, pagluha, at pagbangon, ramdam ko ang bawat emosyon. Sila ay naging bahagi ng aking puso, at umaasa akong ganoon din sa inyo. Sana ay naipadama ng kwentong ito na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa isang perpektong simula o sa mga planadong pangyayari. Bagkus, ito ay lumalago sa gitna ng mga hamon, pagtataksil at malalim na sugat. Ito ay natututunan sa kakayahang magpatawad, umunawa, at manindigan para sa mga taong mahalaga. Ang pag-ibig nina Alia at Art ay isang paalala na ang pag-asa ay laging nariyan, kahit gaano pa kadilim ang nakaraan. Na ang pamilya ay hindi lang konektado sa dugo, kundi sa pagmamahalan, pagtanggap at paghilom. At na ang bawat pagkakamali ay maaaring maging daan patungo sa isang mas matatag at mas makabuluhang kinabukasan. Huwag po nating kalimutang ibahagi ang ating mga saloobin at damdamin. Ano po ang pinakanakapukaw sa inyong puso sa kwentong ito? Maraming salamat po muli sa inyong pagmamahal sa mga kwentong Pilipino. Hanggang sa muli nating paglalakbay sa mundo ng pag-ibig at drama. Pag-ibig sa likod ng